Hinubaran ako ng batang mayaman na iyon ng dangal. Inagaw pa ang pinakamagagandang huli na pinaghirapan kong makuha. Sinipa pa ang naiwan ng ama ko. Rodi ng pamana. Kinuha niya ang buong dagat ng bayan. Kahit lumuhod ka pa sa akin, hindi ka pa rin makakapagbenta kahit isang isda. Ang matrikula sa kolehiyo ng kapatid mo sa susunod na taon. Magbayad ka na lang ulit. Ha ha ha. Akala niya tuluyan na niyang tinapos ang kabuhayan ko. Hindi niya alam na sa paglingon ko lang may dala na akong poste. Kahit ang matatandang mangingisda ay hindi nangangahas lumapit. Sa bangin ng kuang langtsaw. Noong ang 100,000 gin na iyon, nadambuhalang lambat ay nasa pirasong batuhan sa malalim na dagat. Nang mahila ko ito mula sa ibabaw ng tubig, alam kong panalo ako. Si Gulao, ang bantog na tagapagpahalaga ng pagkain mula Beijing. Ang tandang ng restoran ng Haiwang ay binasag ko mismo sa harap nila, kasama ang 500,000 salaping cash. Buong gabi pa siyang nagbabantay sa pintuan ng bahay ko para magmakaawa na bilhin ko ang isda niya. Akin ang isdang ito. Kahit magkano pwede. Ikaw ang magpresyo. Bukas. Lalabas na ang ulat ng kolehiyo ng kapatid kong si Chen Xiaoxu. Ang huling araw ng bayad. Ang matrikula at tirahan ay kulang pa rin. Umaabot na sa 2,000. Parang may butas ang bulsa ko. Ang purong ligaw na malaking itim na agila. Itong isa siguradong mabebenta ng 800 yuan. Dagdag pa ang sariwang buhay na huli. 2 na ang nabawas. Sapat na ang 2,000. Sa wakas, kumpleto na ang matrikula ni Xiaoxu. Kuya Xiaoxu, dala mo na ba ang pera pa uwi? Ay, Chen lang. Ang galing ng huli mo. Ang restoran ng aming Linshoye. Sakto lang ngayong gabi na kulang ng isang pangunahing putahe. Itong 3 isdang ito, amin na. Lin Wei, ang Siang Sheriff ay pampublikong dagat ng buong bayan. Isdang nahuli ko sa sarili kong lakas ang puhunan ko. Bakit mo sinasabing basta na lang ninyo kukunin? Pampublikong dagat, Chen lang, gutom ka na ba? Nibayad sa internet ng cellphone mo, hindi mo na yata mababayaran. Noong isang araw, nagkaisa na ako at ang Chamber of Commerce at opisyal ng inanunsyo na itong 20 na gintong baybayin ay buong ipinagkatiwala na sa pamilya Lin ko para gawing high-end na base ng supply. Itong ilang isda ay para sa pagpasok bukas sa kolehiyo ng kapatid ko. Pangkaligtasang pera, pakawalan mo ang isda ko. Aalis na ako ngayon din. Mababa na ang antas ng Lin Shaoye, nagtakda pa ng patakaran. Lahat ng nangingisda sa bahaging dagat na ito. Kailangang magbayad muna ng 10,000 yuan na bayad sa pwesto. Ikaw na dukha, hindi mo mailabas. Ituring na lang nakabayaran sa interes ang ilang isdang ito. Bawal akong gumalaw. Kapag nagsimula tayo ng gulo, lalo lang tayong malulubog sa bitag. Kung ganoon, tuluyan ng tapos ang ulat bukas ni Xiaoxu. Mag-iwan ka ng kaunting kabutihan at isauli mo ang isda sa akin. Kung hindi, hindi na ako babalik sa bahaging batuhang ito. Hayaan mo akong mag-iwan ng kaunting puwang. Bitawan mo, huwag mong galawin ang pamana ng ama ko. Lin Wei. Chen lang. Makinig ka sa akin ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ang 100. Ang lumang bahay na malapit sa dagat sa inyo. Ibibigay mo sa akin ng libre para paglagyan ng bodega. Ang matrikula ng kapatid mo, ibibigay ko agad sa iyo. Kung hindi, sa bayang ito kahit piso, hindi ka makakautang kahit kanino. Hindi mabebenta kahit patay na isda. Lin Wei, tandaan mo itong kahoy na pamalo. Sa Zuzhai, hindi ko ibebenta. Pero ang dagat dito. Kayong mga aliping buhay na kapitalista, hindi kailanman matatakpan ang langit. Bunso, nakauwi na ako.
Bakit wala si Xiaoxu sa bahay para maghintay? Malakas ang hangin sa labas. Luma na ang damit na ito. Pagdating mo sa kolehiyo, may bago kang uniforme. Huwag mo nang ipatch. Magaganda ang suot ng mga kaklase mo sa kolehiyo. Aayusin ko muna itong lumang damit para hindi ka mapahiya. Ate, ano nang nangyari sa kamay mo? Bakit walang laman ang cooler? At nasaan ang fishing rod na iniwan ni tatay? Huwag mo talagang sabihin kay Bunso. Kapag nalaman ni Xiaoxuy ang tuition na inabot ng mga Lin, sa sensitibo niyang ugali, tiyak na gugunitin niya agad ang letter of admission. At tatalikuran ang pag-aaral. Walang anuman, madulas kasi ang batong iyon. Nadulas lang ako at nabuwal. Nadurog ang pamalo sa bato at naputol. Pero huwag kang mag-alala, kuya, kahit hindi ako nakapag-uwi ng malaking huli ngayon. Pero sa cooler natin, may 2 araw pa tayong inaalagaan. Na ilang dosenang kilo ng sariwang isda. Dadalhin ko na ngayon sa night market sa bayan. Kay Dongzi, pantay na pantay ang tuition ngayong gabi. Sisikapin kong kumpletuhin para sa iyo. Kuya, kung kulang pa talaga, hindi na natin ipipilit. Nasa bayan ako. Sa totoo lang, kahit pa. Bumagsak man ang langit. Tatapusin ko pa ring makapasok ng marangal sa gate ng kolehiyo. Dongzi, sariwang huli, sundin mo ang dating presyo, sa iyo ko na. Sa presyo, bawas 20% ako. Hindi na makatiis si kuya lang. Kalahating oras lang ang nakalipas. Mula sa restoran ng haiwang ng mga Lin, umalis na ang manager ng pagbili. Nagsabi si Yaong Master Lin ng mabigat na salita na mula ngayon. Sa bayan ng Heisha, walang sino mang aangkin. Nang kahit isang isda mo, Chen lang. Kahit pa isa lang itong patay na hipon. Bukas ang pwesto niya. Mapapalaya sa bayan. Kuya lang, nasa itaas ako may matanda, sa ibaba may bata. Talagang hindi ako mangahas tumanggap. Tio Lee, kalahati na lang ang ibinaba mo sa presyo sa akin. Bawasan mo pa ng kaunti. Ate Wang, kahit ilang kilo lang ng pulang hipon ang bibilhin mo, bukas pa ibibigay ang tuition ng kapatid ko. Hindi naman kailangan ni Lin Wei na magpadala pa ng tao para bugbugin siya. Ni hindi na kailangang siya mismo ang humarap. Sa bayan ng Heisha, isang salita lang ng mga Lin. Kayang putulin ang kabuhayan ng isang karaniwang tao at ang himaymay ng ekonomiya ay tuluyang maputol. Matagal nang sinabi ni Chen lang sa iyo. Gusto kang patayin ni Yaong Master Lin. Hindi ka aabot hanggang bukas. Hahaha, sa ilang bulok na isdang ito. Iuwi ko para sa kapatid mo at gagawin nating sabaw para sa huling munting pagtitipon. Hahaha. Lin Wei. Akala mo ba talaga mabibili ng pera ang buong dagat? Kayong mga ganyan, ang alam lang ay ang kainin ang dugo sa greenhouse. Hindi kailanman nakakaalam kung gaano kalupit ang totoong dagat at kung gaano ito kasalbaheng rumaragasa. Tinatawag ng mga taga rito ang napakatarik na bahaging ito na Kuang Langchaw, kung saan naggangalit ang hangin at alon. Kahit ang pinakabihasang mangingisda sa baybayin, napapabuntong hininga rin pag nakita ito. Magkaway. Sino ba ang naglalakad sa gitna ng dilim ng gabi? Tumakbo papunta sa direksyong puro bangin. Huwag na kayong magpakamatay. Chen na bata. Saan ka pupunta? Nasa unahan ang rumaragasang alon. Sa napakalamig na panahong ito, at ang direksyon ng hangin ay napakadelikado. Timog silang ang habagat. Ang agos sa lugar na iyon ay kayang durugin pati ang mabilis na bangkang ilang tonelada. Baka mapahamak ka niyan.
Tiyo Hai, kinamkam na ng pamilyang Lin ang karaniwang pangingisdang tubig. Bukas pa ng maaga ay kailangan ng bayaran ng kapatid ko ang matrikula sa kolehiyo. Kaya nahiklat na talaga ako sa sulok. Kailangang manghiram ako ng kaunting likas na yaman. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako lulubog. Hahanap lang ako ng pwesto sa bangin. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Ang bangin na iyan ay mga 70 hanggang 80 digring taas. Puro lumot na ilang taon nang hinahampas ng tubig dagat at mga matutulis na baging. Huwag mo nang banggitin ang pangingisda. Kahit tumayo ka pa roon, wala kang mahahawakan. Lalo na kung sa ilalim ng tubig. Puro magugulong batong bahura ang naroon, at mga imported na makina sa pangingisda, na ihuhulog mo lang ay walang pakinabang. Saan ka naman manghuli, makinig ka na lang sa payo ng tiyo mo. Basta may natitira pang luntian ang bundok, hindi ka maubusan ng panggatong. Walang silbi ang panghuli ng isda, ako mismo ang titingin. Kung walang patag na lupa, gagamitan ko ng mga paakong pangkapit ang mga bato. Tiyo Hai, kayang saklawin ng pamilyang Lin ng pera ang pamilihan sa bayan. Pero hindi nila matatakpan, ang malawak na dagat na iyan. Sa ganitong bangin sa kailaliman ng dagat, makakahuli ka ng dambuhalang isdang daan ang timbang. Kapag binagsakan ng ilang libong karbon na poste sa pampang, sa ilalim ng tubig, puputok iyon at magiging pira-piraso sa loob lang ng 3 segundo. Binuwag ni Lin Wei ang kanyang pamalo sa pangingisda. Wala na siyang magagawa kundi hanapin sa kabundukan. Ang pinakamalakas na sandata na galing sa kalikasan. Ikaw na lang ang meron ako, para sa fire roasting at pagbibitag ng hugis. Ang karunungang iniwan ng mga artipisyal ng lumang panahon. Sa pamamagitan ng mataas na init, pinapasingan nito ang labis na tubig. Hindi lang nito pinapagaan ng husto ang bigat. Lalo rin itong pinatitibay ang kawayan. At ang resistensya nito sa paghila at pagbaluktot na nagbubunga ng malaking pagtaas ng tibay. Sa ganitong paraan, kapag may hila ng huling isda, ang napakalakas na puwersa ay mahahati ng tali at maipapamahagi sa buong kawayan. Bawat dugtungan, parang binigyan ang kawayan ng isang panlabas na balangkas na baluti. Kaya aabot sa nakakatakot na antas ang kakayahan nitong lumaban sa hatak. Ang lihim na formula na minana pa ng mga ninuno ng pamilyang Chen na walang ibang may alam, pulang palaman para sa isda, gamit ang katas ng hipon mula sa malalim na dagat, ilang uri ng espesyal na damong dagat at pinapaalsa na halo ng lamang loob ng iba pang isda. Ang ganitong natural na halo ay mabilis na kumakalat sa ilalim ng tubig. Ang kakaibang amino acid nito sa agos ng baybayin ay inaamoy at sinusundan para kainin ng mga dambuhalang batikang bato na may edad. May nakamamatay na hatak. Handa na si Lin Wei na salubungin. Ang batas ng kalikasan mismo ang bahala. Nagsimula na si Xiaoxu. Sa tunay na mapanganib na kailaliman ng dagat sa bangin, madalas hindi nahuli ng teknolohiya na ipasa ng mga ninuno sa hindi mabilang na pagsubok, isang sinaunang paraan na sumusubok sa buhay at kamatayan.
Ang direksyon ng hangin ay lumiko sa timog silangan. Sa loob, mas matindi ang alat kaysa kanina. 3 ulit na mas mabigat, nakatago ng marahan. Halo-halong may bahid putik mula sa ilalim ng dagat. Amoy ng pagbuburo. Sa ilalim ng dagat, may matinding. Pailalim na agos ang umaakyat. Mga sustansya sa pinakailalim ay hinila pataas. Ang mga ibong dagat ay paikot-ikot sa mababang lipad pero ayaw lumusong. Ibig sabihin, napakalalim ng tubig. Mga 15 metro, humigit kumulang 27 metro. Doon, yung mga nabuhay ng ilang dekada, mga halimaw sa malalim na dagat, mas tuso at mas malakas pa sa 100 ulit ang lisyoso na ito. Bago sila kumain, paulit-ulit muna silang susuri. May bahid na hindi likas na pagyanig, lalayas agad ang mga langit-langit na iyon. Mabahong batuhan sa kailaliman ng dagat. May isang kagilag-gilalas na katangian. Nagmumukhang poste. Kapag sumuot sa mga bitak ng bato, bigla silang lalawak ang buong katawan. Tulad ng matitigas na tinik na parang pako, na ikakapit ng matindi ang katawan sa loob ng yungib ng bato. Ang dambuhalang isdang ito, ang tanging pambasag sa pagkakakulong ng kapital. Na parang martilyong humahataw. Sixia Oxu ay nakapasok na. Ang tiket papasok sa bulwagan ng unibersidad. Hindi mo pwedeng hayaang bumalik sa butas. Ang gusto nila ay mailabas ka. 1 oras. 2 oras. Panahon na. Hilahin ang mahigit 100 kilong hayop na patay. Hindi pwede. Kailangang gamitin ang huling panlupig. Sinaunang mahiwagang teknik gamit ang puwersa ng alon. Puwersahang iangat, umatras. Bumalik ang agos. Iyan ang pag-asa ni Xiaoxue. At iyon din ang hangganan ko, Chen Lang. Ihagis niyo ako sa tubig.
Ligaw na batong dambana sa malalim na dagat ng Dragon Baile, na sa totoo lang ay ginto ng dagat na kayang tunawin ang dilaw na metal. Hari ng buhay sa ilalim ng dagat, tinatayang mahigit 130 kilo ang bigat. Sa baybaying dagat na ubos na ang likas yaman at marumi. Ngayong araw, kahit pa malaking barkong panghuli sa malayong dagat, hindi na kailangan ng lambat sa ilalim. Mahihirapan pa ring makakuha ng isa na walang kahit anong kontaminasyon mula sa artificial na hormone. Matandang Dragon Baile. Sa labang ito, hindi siya aasa sa kahit anong pinanggalingan. Hindi aasa sa kahit anong biglang biyayang ibinigay ng langit. Sa isang simpleng kawayan na kinuha mula sa likod bundok. Karaniwang kawayan lang, at sa lakas ng loob ng dalawang salinlahi ng manghuli sa dagat. At sa sukdulang galing na lubos na gumagalang sa kalikasan. Matigas na itinawid ang sarili mula sa malamig na mundo ng kapitalismo at binigyan ang sarili ng isang bagong buhay. Lin Wei, ginagamit mo ba ang mga chemical mong pampalakas para linisin ang imburnal? Makipag-usap ka muna kay Taidao mula sa Jingsheng. Ihanda mo na ang pera mo. Panahon na rin para turuan ko kayong lahat. Palakas sa ilalim ng balon. Makilala mo nga. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng inihambing sa dagat? Sabi ni Gu, galing pa siya sa malayong Jingsheng. Labanan sa larangan ng pagkain at inumin. Punong kusinero ng Michelin na may 3 bituin. Honoraryong presidente ng pambansang samahan ng masarap na pagkain. Naghihibang sa pinakamataas na antas ng huaksya. Likas na sangkap. Sa paningin niya, ang tunay na diwa ng sangkap ay hindi kayang dungisan. Hangganan, gulaw, malugod kayong sinalubong ng inyong pagdating. Talagang pinapakita nito sa aming mga maliit. Bayan ng Heisha, sagana ang ani ng sibuyas. Medyo liblib ang lugar namin dito. Wala ring gaanong maipagmamalaking pagtanggap. Pero alam kong ikaw, matindi ang pagpapahalaga mo. Ang tunay na diwa ng sangkap. Talagang gumastos ako ng malaki ngayong araw. Diretsyong inanunsyo sa buong bayan. Inangkin ang pinakamagandang lugar sa dagat sa buong bayan. Espesyal na nagpakuha ng pinakamagagandang huling galing sa tubig para sa inyo. Pinakamataas na kalidad na paninda sa dagat. Ang dugyot na si Chen Lang. Tinatayang nagtatago ngayon sa isang sirang bahay na inuulan. Kasama ang kapatid niyang bulag, umiyak na lang kayo sa sakit ng ulo. Labanan ninyo ako. Nag-iisip na si Lin Xiao, ang tusong matanda, sanay sa hilaga at timog. Marami na ring napuntahang lugar at nakasubok na ng sari-saring pagkain. Talagang mahusay magluto ng iba't ibang putahe. Sa totoo lang, hindi naman iyon ang mahalaga. Ang pinakasentro ay ito. Kailangang makatiis ang sangkap na ito. Dapat talaga nitong maipasa ang pagsusulit ng kalikasan. Huwag kang mag-alala, gulaw. Ang tubig at lupang ito ang pagsusulit. Ngayon lang talaga ito nahuli mula sa dagat. Likas na ligaw, walang halong dumi, walang kahit anong kontaminasyon. Pakiusap tikman ninyo, gulaw. Ang putahe na ito ay tinatawag na Dragon Leap East Sea. Gamit nito ay ang mga hipong nahuli ngayong araw mula sa mga piling isdang ligaw na nahuli sa pampang ng malalim na tubig. Ang laman ay tiyak na siksik, malinamnam at makinis. Tunay na pinakamasarap. Lumapit ka. Gugulaw. Bakit po kayo ganyan? Hindi po ba dahil sa kusina namin ay hindi ninyo napaigting ng maayos ang init ng apoy? Oldly. Paano mo ba niluluto ang isda? Hindi na kailangang sisihin ang init ng kusinero. Hindi talaga ito problema ng kusina. Lin Xiaoye, akala mo ba? Dahil matanda na ako ay malabo na ang mata ko. Ni ang ligaw at inaalagang isda ay hindi mo na matukoy. Ang laman ng isdang ito ay malambot na parang putik. Kapag ninuya mo, wala itong kahit katiting na lasa ng ligaw na isdang malalim ang dagat. Sa pagharap sa agos, iyon ang bilis at tikas na naipapanday. Hindi lang iyon, kapag nilasahan ang laman ng isda na ito. Sa lalamunan, malinaw na may kaluskos, na amoy ng patabang pang-industriya. Sa pagitan ng mga hiwa, may labis pang gamit na, lasa ng antibiotiko sa palaisdaan. Ikaw na gumagamit ng mga hipong may kulay at tabang pinabilis ng hormone mula sa mababaw na baybaying lambat, para lang magpanggap na
Sekreto ng Huaxia, napakahusay na sariwang huli mula sa dagat. Ginagawan mo ba ako nito ng kahihiyan? Dila ng matandang kusinero, mas malaking insulto pa sa buong bansa, industriya ng pagkain. Hindi. Gulao, siguradong may mali kang pagkakaintindi. Gamit ang pagpaparami o pag-aambong sa ligaw na isda. Hangaring magkamal ng malaking kita, ako ang nagpahirap sa lahat ng mangingisda sa bayan. Mga patakaran sa lihim na operasyon. Sa bayan ng Heisha, walang nangangahas na tumusok sa akin. Ang dila niya ay talagang nakalalason hanggang sa buto. Kahit ang bahagyang amoy ng pakain at natitirang kemikal na tubig, kayang malasahan sa isang kagat. Gulaw, ito na talaga ang ilalim na. Pinuno sa pagbili na may panandali ang taas presyo. Tinatakot niya ako para sa perang lagay. Kayong mga bata, ano ba ang kinakain ninyo? Hindi niyo ba nakikitang may inaasikaso akong mga si? Hindi dahil magkakapatid na kami ni Linlin ay hindi na kami lalapit, kundi dahil sobrang laki niyon. Masyadong nakakatakot ang dating. Ang antas ng pagbalik ng liwanag sa kaliskis na ito. Ang hugis ng likod nitong bakal. Ito ay isang nilalang na nasa ilang daang metro sa ilalim ng bangin, na sakalang nabubuhay. Young Master Lin. Noong hapon kahapon, isinama mo ang mga tauhan mo para agawin ang huli ko. Nang tapakan mo ang pamana ng aking ama, hindi ba sinabi mong ang lahat ng yamang dagat sa bayan ay hawak mo na? Hindi ba sinabi mong ang salita mo ay pangako? Hindi ako magbabayad ng 10,000 piso na bayad sa proteksyon. Kahit isang bulok na isda o hipon, hindi na ako makakahuli. Gusto mo pang tuluyang putulin ang ugnayan ko sa kapatid ko. Buksan mo ang mga mata mong parang aso para makita mo kung ano ang tunay na. Napakahusay na huli mula sa dagat. Ano ba ang tawag sa klase ng na tumatambay lang sa mababaw na baybayin? Peking monopolyo ng kapitalista na habang buhay mong hindi maaabot, pabago-bagong anyong dagat. Ang kinang na ito, ang tibay ng kaliskis na ito. Ha ha ha. Sobrang lakas ng sigla. Punong-puno ng likas na tapang. Tingnan mo ang kintab ng kaliskis na ito, parang itim na bato. Tingnan mo kung gaano ito kalinaw at kaliwanag. Walang kahit kaunting artipisyal na pakain. At walang anumang malabong amoy. At tingnan mo ang likod nito. Sa gitna ng malalakas na alon sa malalim na dagat, na pinanday sa loob ng libo-libong palo, nakakatakot na hibla ng laman. Ang tunay na obra ito. Hari ng malalim na dagat, ito ang pinakapurong, pinakawalang kapintasan na handog ng kalikasan. Munting kapatid, ang ganitong kagila-gilalas na malaking bagay, paano mo ba ito nakuha? Nakuha mula sa isang napakahirap na sitwasyon. Isang ligaw na kawayan na pinutol mula sa likod ng bundok. Isang piraso ng nyog na lubid. Sa ibabaw ng mga bangin ng naggangalit na alon, nakipagpaligsahan ako sa kanya ng ilang oras. Sa tibay. Kung ngayon ay pabibigatin ni Chen lang ang usapan, at gamit ang murang gamot ay sisira sa usaping pangnegosyo sa Beijing. Kapag lumabas at kumalat iyon, ang pamilya Lin sa bayan ng Heisha at maging sa buong sektor ng pagkain at inumin ng lalawigan, ay tuluyan ng malalaglag ang pangalan. Aray ko, Chen lang. Sa itaas, ang ganda ng kinalabasan. Talagang hindi ka basta-basta. Hindi nga ako laging ganito, ha? Talagang mataas ang tingin ko sa iyo. Tingnan po ninyo, ye. Gu. Sabi ko na nga ba, kami, sa amin sa Haiwang, meron. Purong likas at dekalidad. Ito ang espesyal kong hinanap kahit mahal. Sa buong bayan, wala nang mas mahigpit pa. Bihasa sa pangingisda, talagang inihanda para sa inyo. Isang tunay na malakas na palabas. Hindi masama ang pag-arte ni Chen lang. Ilagay mo na ang isda. Dito, 5 bloke ang salaping galing sa isda. Bagsak presyo. Bilang dagdag, magbibigay pa ako ng 10,000 mula sa sarili kong bulsa. Dalhin mo ang pera at agad umuwi, ibigay sa kanya. Ipangbayad mo sa matrikula ng kapatid mo. Wala ka nang pakialam dito. Kapag maganda, kunin agad. Hindi ko nakuha, pwede ka nang umalis.
Ginoong Lin, ang utak mo, nabasa ba sa sarili mong alak sa restaurant? Sinira na ng lasong tubig ng Poliglite ang mga iyon. Saksi ang sheriff, sa buong dagat ng bayan kontrolado mo na may katawa-tawang dahilan ng pagsasaka. Kinuha mo pa ang isdang pangligtas ng buhay ko. Sa harap ng lahat ng negosyante sa bayan, naglabas ka ng kautusang ipagbawal ako. Kung luluhod pa ako para magmakaawa sa iyo, hindi ko rin maipagbibili kahit isang kaliskis. Ang pangarap na makapag-aral sa kolehiyo ng kapatid ko, patay na ngayon. Ngayon gusto mong gamitin ang ilang libong piso lang para bilhin itong hari ng dagat, ang dambuhalang hari ng malalim na dagat, at gagamitin mo pa para lang palamuti sa harap ng tindahan mo. Panlilin lang mo kay Ye. Gu, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangahasan at kapal ng mukha? Ikaw, duwag na bumubuga ng dugo. Makinig ka muna sa paliwanag ko, Ye. Gu, ang basurang ito, isa siyang manloloko, kaya siya naghihiganti sa mayaman at sinasadya niyang. Sa ganitong oras, itimain ako. Sobra na, sapat na ang isang pagkakataon para magpanggap, mandaya at magkunwari, gumamit ng kemikal na gamot para lokohin at agawin ang tunay na produkto. Paikot na pagkamkam ng kapital, putulin ang ugat ng pag-asa ng mahihirap at saka bumawi sa huli. Ikaw, Lin Wei, pati na ang bahay inuman ninyong haiwang, ay kasuklam-suklam na lason sa buong industriya ng pagkain at inumin. Nakakahiya. Mula sa sandaling ito, sa ngalan ng National Gourmet Association, bilang parangalan kong Pangulo, opisyal kong inihahayag ang lahat ng star-rated na restaurant sa buong bansa at mga ahensya ng pagsusuri ng pagkain ay mag-aalis na sa pangalan ng haiwang restaurant habang buhay at ilalagay sa permanenteng blacklist. Ipapakita ko ang kakahain pa lang na plato ng lasong tubig na isda bilang ebidensya at agad itong ipapasa sa lokal na pamilihan at ipapasuri ng otoridad. Hindi po pwedeng ganoon, Ye. Gu, nagkamali ako. Lumuhod na ako sa inyo. Ang kasamaan ng kapital ay tiyak na sasalubungin ng tadhana. Ang mga regulasyon ay babalik na parang kulog at kakagatin ang sarili nilang buntot. Ang hindi matitinag na tapang na isinilang. Sa gitna ng matinding krisis, kasama ang ganitong antas ng bihasang galing. Nakakabilib talaga ang matandang ito. Patay na patapon, itong batik ng bato sa malalim na dagat. Sa loob ng 10 taon, hinanap ng Royal Kitchen ng Beijing ng walang tigil. Isa iyong pambihirang hiyas na mahirap matagpuan saan man. Gusto itong bilhin ng pamilyang Lin sa halagang 500,000. Parang bagsak ng langit ang malaking oportunidad. Hindi na kailangang dumaan sa proseso. Nakatakda na agad ang limitasyon sa loob. Ang password ay nasa likod ng card. At hanggat gusto mo, mula ngayon, opisyal ka ng naging dingding ng Beijing, ang tanging isa sa buong bansa, pinakamataas na antas ng tagapagtustos ng mga likas na produkto mula sa dagat. Lahat ng mahuhuli mo pagkatapos nito, maliit man o malaki, bibili kami ng buo ayon sa iyong listahan. Ang presyo ay hindi lang patas, hindi ka rin lolokohin. Ayon sa pinakamataas na presyo sa merkado, dagdagan pa ng 30%. Itim na pera, benta. Agu. Ang isdang ito ay sa inyo na. Natahan na ang pangarap ni Xiaoxui na makapag-aral sa kolehiyo, at sa kanya ng si Chen Lang, isang alamat ng walang kapantay na hari ng pangingisda sa dagat. Ngayon pa lang nagsisimula. Ano ang ginagawa ninyo? Alam ninyong kaninong teritoryo ito? Sino ang nag-utos sa inyo? Sa inspeksyong pansamantalang paghinto ng operasyon. Lin Wei ba iyon? Kagabi, pagdating namin sa Beijing, sa Asosasyon ng Pagkain, may mga totoong pangalan na reklamo mula sa maraming eksperto at nagsagawa pa ng magdamag na pag-audit sa mga kaugnay na dokumento ng pagpasok ng mga paninda. May matibay na ebidensyang nagpapatunay ang inyong restoran na haiwang ay matagal nang gumagamit ng mga ipinagbabawal na antibiotiko, mga kemikal na pampigil sa pagkasira, at mga pang-industriya na pampakulay. Para gawing mas mukhang sariwa ang murang inaalagang isda, ipinapasa ninyo bilang mamahaling likas na huli mula sa dagat. Para kumita ng malaki. Ngayon, ayon sa batas, isinasailalim namin ang inyong kusina, malamig na imbakan at opisina sa malawakang inspeksyon at selyado. Ang bilis naman ng investigasyon. Kapitan, sa madilim na bahagi ng malamig na imbakan namin, sa pagitan ng mga patong, nakatuklas kami ng napakarami na kemikal na sangkap na ginagamit para iligal na magkulay ng seafood at pampalapad ng kasariwaan. Ipinapakita ng resulta ng mabilis na pagsusuri sa kalidad ng tubig na sobra sa pamantayan ang nakalalasong at mapanganib na mga sangkap. Siyang Master Lin,
Sa abiso ng pagkain at kainan ng pamilyang Lin sa buong bansa, ay pinalayas ng tuluyan at nakaharap na rin sa inspeksyon at pagsasara ng munisipyo. Bumagsak na sa inyong kredito bilang ahente ng ilog. Pinakamababang antas ng panganib na ahente ng alak. Pinakamababang antas ng panganib. Agad na nagpa siya ang sentro ng kontrol sa panganib ng bangko. Nabawiin ng mas maaga ang linya ng kredito sa negosyo na 20 milyong yuan. Pakisettle sa loob ng 48 oras. Ang makatarungang pagsingil ay hindi nangangailangan ng marahas na paniningil, kailangan lang itong mailantad sa sikat ng araw. Kuya, hindi ka umuwi buong magdamag kagabi. Saan ka nagpunta? 10 milyong yuan. 15 milyong yuan. Kuya, saan galing ang perang ito? Kahit ibenta pa natin ang bahay, hindi pa rin iyon aabot sa ganitong kalaki. Huwag kang mapahamak dahil lang sa akin. At huwag kang gumawa ng bagay na labag sa batas. Anak, ano bang iniisip mo? Kuya, malinis at eksakto ang perang ito. Nakuha ko ito sa kasanayang minanapa sa mga ninuno, mula sa alon ng buong dangal at patas. Ang mapapanalunan, ang mapapanalo. Noong nakaraang gabi lang, ang teknik na iniwan ng aming ama, sa gitna ng rumaragasang alon, hilahin ito pataas, higit sa 100 gin ng puro at ligaw na huli. Hari ng malalim na dagat, ang gourmet na 3 piyesa na hapunang estilo ng Beijing ay inilabas na sa Jingxi. Halagang 500,000 at gagawin pa akong tanging supplier ng buong bansa. Nag-iisang supplier. Hindi lang ang bayad mo sa pag-aaral ang sigurado. Hintayin mo munang matapos mong kumain ng almusal. Ako na ang sasagot sa 4 na taon mo sa kolehiyo at babayaran ko ng buo ang tuition mo. Pupunta tayo sa pinakamalaking ospital ng mata sa lungsod. Aayusin kita sa pinakamagaling na espesyalista sa mata. Siguradong gagaling ng tuluyan ang paningin mo para malinaw at maliwanag kang makakita at makatanaw sa kampus ng kolehiyo. Kuya, Tay, ang mga tuntunin at teknik na iniwan mo, napanatili ko. Hindi yumuko ang pamilyang Chen. Nanalo tayo. Kuya lang, kagabi parang hindi ako tao. Noon ay parang pinamanhid ang utak ko sa mantika ng baboy. Natakot ako ng husto sa gulo ni Lin Wei. Pwede kang manakit o magalit, pero hindi kami magkakaila ng utang na loob. Hindi madali ang buhay dito sa bayan. Hindi ko kayo sinisisi kailanman. Mga kapitbahay sa paligid, ganyang panlilinlang at pandaraya na nakasandig sa butas. Panahong lumamon at dumambong ang malalaking mayayaman sa merkado. Sa bayan ng Heisha natin, ay tuluyan ng tapos. Muling mapupunta sa lahat ang dagat na ito. Ayos. Lahat kayo ay mga bihasa sa ikinabubuhay sa dagat. Bakit kailangan pang apakan ng kapital at sipsipin kami sa mababang presyo? Pagdating ko matapos kong maipagamot si kapatid na babae, sa bayan ako, magtatatag ng isang maayos na kooperatiba ng mga likas na huli. Kooperatiba ng pangisdaan. May Michelin na restaurant sa Jingxi na kumukuha ng panusto sa online. Ang mga purong likas na huli ay tiyak na bibilhin sa pinakamataas na presyo sa merkado. Hindi lang tayo magtatrabaho sa mababaw na dagat. Sa hinaharap, bibili pa tayo ng malaking barko para lumayo at mangisda ng ginto sa malalim na dagat. Gusto kong magkaisa tayong lahat at tumayo ng tuwid at kumita ng pinakamalinis na pera. Astig, kuya lang, may paninindigan ka. Sasama kami sa iyo. Tayo na mismo ang magbuo ng kooperatiba. Hindi na tayo muling pagtitiisan sa buhay na ito. Ng mga demonyong kalaban na iyon, naiinis na si itim na puso na si Haiwang Restaurant. Gagawin niyang isang parola ang baybaying ito. Isang tore ng liwanag na mangunguna sa mga gurong ito ng sining at hanap buhay. Patungo sa bukas at sa mas malawak na dagat ng mga bituin.
Kuya, mahal ba ang bayad sa operasyon? Nakakabaliw at nakakapag-alala. Ang gamit natin ay ang pinaka-epektibo na teknik sa pag-aayos ng nerbiyos at imported na artificial na kornea. Kasama ang gasto sa rehabilitasyon sa bandang huli. Lahat-lahat ay halos 200,000. Ang halagang iyon kapag napalakad ka ng malinaw at nakapasok ka ng maayos sa kolehiyo. Kahit umabot pa ng 2 milyon, kahit 20 milyon, kuya, hindi ako kakurap. Kahit isang kisap mata. 200,000. Sinabi na ng doktor na napakabilis ng pagbangon mula sa operasyon sa mata na ito. Pinakamahaba na ang 2 linggo. Pwede nang tanggalin ang benda. Pagdating ng araw na iyon ang paningin mo, hindi lang hindi malalabo, kundi pati ang dati mong nearsighted ay maaayos din. Sia Oksui, huwag kang mag-alala sa espesyal na silid pahingahan. May mga profesional na nurse na nag-aalaga sa iyo. Kuya, mamayang hapon pupunta ako sa tanggapan ng industriya at komersyo. Para sa atin sa bayan ng Heisha, ang lisensya sa operasyon ng Asosasyon ng Mangingisdang Likas na Huli at ang iba pang papeles ay maasikaso ko para sa account. Kapag tapos na ang lahat, babalik ako at dadalawin ka. Kuya, mag-ingat ka sa daan. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang unang bersyon ng pangnegosyong plano ay opisyal nang naihain sa kabiserang panlalawigan para sa pagsunod sa regulasyon. Mukhang malaking halaga ang 500,000. Pero matapos bayaran ang gamot ni Xia Oksui, kasama ang bayad sa pagpaparehistro ng kooperatiba at ang panimulang pondo na nakalaan para sa mga mangingisda sa bayan. Para sa garantisadong pagbili ng huli, halos wala nang natira. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laban. Ikaw pala ang nagulo sa Kuang Lang Chow, gamit ang isang pirasong kawayan, at nakahuli ng isdang dragon na may timbang na 100 gin. At pinahiya mo si Chen Lang sa harap ni Lin Wei. Ako si Chen Lang. Sino ka? Magpakilala ka muna. Bilang direktor ng pamumuhunan ng grupo ng Juyang sa kabiserang panlalawigan, ako ang pinuno ng dibisyon ng pamumuhunan. Sun Hao, nakaapak na ang grupo ng Juyang sa lalawigang ito. Sa buong kadena ng distribusyon ng pagkaing dagat, ay nasa tuktok kami at walang katapat. Sinakop na namin ang halos 80% ng buong lalawigan sa mataas na antas na pagdadala ng sariwang isda at pagkaing dagat at sa mga malamig na bodega at ruta ng supply. Kung ihahambing, ang wasak na restoran ng pamilyang Lin sa bayan ng Heisha sa harap ng grupo ng Juyang ay hindi pa nga makapantay sa isang maliit na bunto ng lupa. Parang hindi kita kilala, tao ng Juyang. Kung may pakay ka, diretsahan mo na. Mabilis kang magsalita. Chen Lang, hindi mo kailangang magpakita ng galit sa akin. Dumating ako ngayon, sa ngalan ng aming grupo ng Juyang, ang chairman, para maghatid sa iyo ng isang napakalaking pagkakataon. Sinuri na namin, kakasimula mo palang magparehistro ngayon, ng isang kooperatibang panliban sa antas ng bayan, at ang kontrata ng tanging supply habang buhay. Bilang karagdagan, si Gulao, ang personal na lumagda sa kasunduang iyon, para sa restaurang Michelin sa Jingcheng. Na kontrata ng tanging supply habang buhay. Nasa mga kamay mo na rin ngayon, ang eksklusibong supply channel ni Gulao ay parang huwaran sa buong industriya ng kainan sa bansa. Ilagay mo lang iyan sa isang basag-basag na bangkang pangisda. Na kooperatibang panliban sa nayon, wala pa rin iyang kwenta. Sa kamay namin, isa lang iyang napakaliit na bagay. Lagdaan mo na ang kasunduang ito. Maglalabas ang grupo ng Juyang ng 1 milyong yuan para bilhin ng buo ang bago mong itinatag na kooperatiba, tungkol sa 1 milyon na matatanggap mo. Pwede ka nang direktang umuwi at magpatayo ng malaking bahay sa bayan ng Heisha. Mamuhay ng komportable hanggang sa pagtanda, hindi ba? Maging tapat ka na lang at magpakatotoo bilang isang simpleng taong mula sa bukid. Huwag kang mangarap na mapasok ang sirkulo ng kabisera ng lalawigan. Gagastusan ka ng 1 milyon para bitawan mo ang ala-ala ni Michelin. Hanggang kamatayan na ruta, kapag napunta na sa kanilang mga kamay ang natatanging kasunduan sa supply. Gagamitin ng todo ng grupo ng Juyang ang alinmang dating koneksyon para sa pakitang tao ng kooperatiba ng mga mangingisda. Magpapadala ng tubig sa ilalim ng dagat papunta sa Mikilin. Ang murang pagkaing dagat mula sa inaalagaang bukid. Kumita ng milyones pa nga at daang milyong tubo. Hindi lang nila inaagaw ang ruta ko. Sinisira pa nila ang pangalan ni Gulao. Pinuputol ang kabuhayan ng lahat ng maliliit na mangingisda sa bayan ng Heisha at ng mga tumatayo sa sariling galing sa pagbebenta ng di kalidad na huli.
Nababaliw ka na ba? 1,000,000, pangingisda mo na habang buhay, hindi mo pa rin abutin ang halagang iyan. Si Pangulong Sun nga ba iyan? Balik ka at iulat mo sa kanila sa grupo ng Juyang. Vice Presidente, ang natatanging kasunduan sa supply ni Gulao, hindi lang ito pagkilala sa mga sangkap, kundi pagkilala rin sa aming bayan ng Heysha, sa mga mangingisdang pinalaki ng dagat. Sa tapang at husay ng kamay ang tiwala. Kahit magkano pa yan, hindi namin ibebenta. Ang ganyang paandar ninyong pagpaparami sa bukid. O mga patibong sa negosyong sumisipsip ng dugo. Hindi iyan ubra sa akin. Ang huli ng kooperatiba ng Heysha. Bawat isa malinis at pulido. Malinaw ang pinagmulan. Mula ngayon, maging ang pamilya Lin o ang grupo ng Juyang ninyo. Walang sinuman ang pwedeng umagaw pa sa aming kabuhayan. Ang mga tumatanggi sa alok at nagpapakabayaran sa bisyo, mga hangal. Akala mo kapag dinurog mo lang ang isang linway, ikaw na ang maghahari sa lahat. Sa industriya ng pagkaing dagat sa probinsya at lungsod, ang grupo ng Juyang namin ang hari. Hindi ka ba kilala bilang tanging tagapagtustos ng mga likas na huli mula sa malalim na dagat? Ayos, maghintay lang tayo ng 2 araw. Pagkaraan ng bagyo, sisiklab ang gintong agos. At darating na, paiyakin ko ang grupo ng Juyang na gumastos ng ilang milyon para magtayo ng napakalaking makinaryang. Sa malalim na bahagi ng dagat sa paligid ng bayan ng Heysha, hindi mo raw makakaya, hindi ba? Tingnan natin, sa harap ng dambuhalang industrial na barko ngayon, ang ilang bangka ninyong luma at sirang kahoy. At ang pinaghahambog mong malalim na dagat, at ilang pirasong kawayan, maaari bang makahuli kahit isang hipon na balat? Chen lang, gagamit ako ng kapital. Sa mismong unang araw ng negosyo, makakansela ko agad ang kontrata dahil sa hindi maipadalang dekalidad na pagkaing dagat at sa multa sa paglabag sa kasunduan. Tuluyan kang maiipit at wala ng lusot. Gagamit ako ng malalaking barkong panghila ng lambat para pumasok sa ipinagbabawal na bahagi ng malalim na dagat at maglunsad ng sabayang pangingisda. Iyan ay tahasang pagwasak sa kalikasan at hamon sa lahat ng nabubuhay sa baybayin na umaasa sa dagat. Talagang napakalaki ng makinarya. Tingnan ninyong mga nakaupo lang sa opisina at nakatingin sa talaan. Kailanman ay hindi ninyo maunawaan ang ilalim ng kailaliman. Ang tunay na kinatatakutan niya, ang ipinagbabawal na sona. Bumalik na si Kuya Lang. Naku, paano na iyan, Kuya Lang? Grupo ng Juyang, ang ipinagmamalaki nilang industrial na hukbo ng pangingisda, ay buong dating na. Ang mabibigat nilang lambat na panghila, isang hulog lang, 10 tonelada agad. Huwag nang banggitin ang dekalidad na pagkaing dagat. Kahit mga koral sa dagat at maliliit na isdang inaalaga, lilimasin ang halos walang matitira. Kung makokontrol lang nila ang mga rutang pandagat sa labas ng dagat, pati isang lagok ng mainit na sabaw, hindi nila malunok. Sa harap ng halimaw na kasing lupit niyan, walang laban ang lakas namin. Hindi ito basta pambubugbog lang. Ang dapat bang itaas ay ang mangkok ng kanin. Ano ba ang ikinatataranta ng lahat? Talagang napakalaki ng makina, pero huwag ninyong kalimutan, dagat ito. Hindi ito gaya ng tuwid at payapang mga dagat sa loob ng lalawigan. Mga palaisdaan na gawa ng tao, ang mabigat na panghila at panikot na pangingisda ng higanting bangka. Nakasira na ng ekolohiya ng dagat na ilang libong taon ng buo. Parang putol ang angkan, dahil isinara nila ang kanilang huli ang lambat. Sobrang lalim ng bangka nila, sobrang laki ng lambat, kaya sa kalmadong bahagi lang ng kailaliman makakakuha ng karaniwang bahagi ng dagat, ang pinsala ng mga iyon sa mga ipinagbabawal na pangingisdaan. Sa sandaling mga has tayong ihulog ang lambat, lulubog iyon sa ilalim. Chen Xiaog, ikaw ba ay talagang gusto? Pumasok sa ipinagbabawal na sona ng Longsishui. Sabi ng chismis doon, 3 malalakas na agos sa pinakailalim ng dagat, at ang tagpuan ng mainit at malamig na agos. Sa ilalim ay mga batong nakalubog at ligalig. Sobrang gulo ng magnetic field, pati ang mas abanting electronic na kumpas at sounder panghuli ng isda. Kapag naroon na, sa screen ay puro puting ingay na lang, pati ang mga tunog ay nilulunod ng malalakas na agos. Pati mga makinang sasakyang dagat na sumabog doon ay may tagas. Ni hindi na mahanapan ng buhay na daan ang makina.
Hindi rin matitigan ng mga mata natin ang kailaliman ng dagat. Kapag ang makina ay hindi makakita ng malinaw, gamitin mo ang dalawang tainga mo para makinig. Kapag patay ang electronics, gamitin ang pamana ng mga ninuno, ang tunog na butas sa dagat. Hindi ito panatikong pamahiin, kundi ang kakayahang hinubog ng mga naunang henerasyon ng pinakamahusay na mga mandaragat, batay sa kaalaman sa tubig, sa temperatura, daloy ng tubig at mga batas ng kalikasan. Nalubos na bihasa, at mula roon ay binuo ang isang napakataas at malalim na paraan ng pagtantya sa kapaligiran. Grupo ng Juyang. Ngayon, kukunin namin ang karaniwang huli sa dagat. Nang halos walang matitira, ngayon, kailangan naming mag-supply sa Beijing Mission Center. Kailangan naming maglabas ng isang pambihirang hulina ni ang grupo ng Juyang ay hindi basta makahuli. Isang bihirang kayamanan sa dakong iyon sa ilalim ng tubig ng Longsishui. Dahil sa hugis ng lupain na sumasalo. Tuwing panahon ng gintong pagbaha at pagtaas ng tubig, malalaking isdang pangmalalim na dagat ay ang pinakamainam na kanlungan laban sa malalakas na hampas ng dagat. Ngayong hapon, sa ilalim ng tubig doon, tiyak na may nakatagong hindi mo akalain. Nayamang dagat na pamana ng daan-daang taon. Pero hindi tayo pwedeng gumamit ng malaking bangka, at hindi rin pwedeng magsama ng napakaraming tao. Kailangan nating dumausdos sa mababaw na tubig, gamit ang matibay at nababaluktot na tradisyonal na tabla na may matulis na dulo, para makalusot sa mga matatalim, nasiwang sa mga bahura. Napakadelikado ng biyahe na ito. Hindi ko pinipilit ang kahit sino. Kung sino man ang gustong sumama sa akin sa biyahe na ito, pumunta sa lugar na napakalalim ng dagat, manghuli ng ilang piraso para mapasara ang bibig ng mga tao sa lalawigan. Ang mga kapitalistang iyan, at ang banal nilang kunwa-kunwari. Matandang ako, papunta sa dagat na ito. Hindi pwedeng hayaang mapahiya ang mga nagpapasunod na iyon sa industriya, na makakuha ng magandang palaot. Mahigit 60 taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Ibibigay ko ang buong buhay ko para sa iyo. Isama niyo ako, Kuya Chen. Dati, duwag ako, Dongzi. Ngayong araw, itataas ko na ang aking noo. At haharapin ko ang mga gahamang kapitalistang iyan. 10. Ang sagupaan sa pagitan ng kalikasan at ng mga makina. Ang laban ng tunay na eksperto. Laban sa mga mapang-aping korporasyon. Ngayong sandali, magsisimula na ang yugto ng dakilang pagbabago. Ang simula ng isang malaking pagyanig. Kuya Chen, napakalakas ng agos. Hindi na yata makakayanan ng makina natin ang naglalakihang alon. Lahat, isuot ang life vest. Gamitin ang mga lubid para itinali ang sarili sa gilid ng bangka. Nasisira ang kompas. Gulo na ang magnetic field dito. Baliw na yata si Chen Lang. Hayaan nyo ang kompas. Hinaan ang hatak ng makina sa pinakamababa. Huwag nyo munang sagupain ang agos. Tignan ang kumpas ng tubig. Tito Hai, 15 grado sa gawing kanan. Walang bula sa parte ng tubig na iyon. At ang kulay ay medyo maberde. Siguradong may mga nakatagong bahura sa ilalim niyan. Iliko ang sagwan ng buo pakaliwa. Dumaan tayo sa gilid lang nito. Kuya Chen, wala man lang tayong matapakan. Kahit isang patag na lugar dito. Puro malalakas na ilalim na agos ang narito. Paano tayo makakahuli ng isda niyan? Patayin ang lahat ng makina. Tumahimik ang lahat.
Panatilihing tahimik ang buong bangka hanggat maaari. Kuya Chen, ano ang ginagawa mo? Tumahimik ka, tinatawag ito na pakikinig sa dagat. Ito ang pamana ng ating bayan ng Heisha, isang sinaunang kahusayan na namana natin sa loob ng 70 taon. Hindi ito sa lamang ka, kundi ang sinaunang galing ng mga mangangaso sa dagat. Ito ay karunungang ginagamit ang batas ng pisika hanggang sa sagad. Ang bilis ng pagdaloy ng tunog sa tubig ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa hangin. Ginagamit ang sahig ng bangkang kahoy bilang amplifier ng tunog upang mahuli ang pinakamahinang paggalaw mula sa daan-daang metrong lalim ng dagat. Nahanap ko na sa direksyong 12:30. 30 metro ang layo. Ang lalim ay nasa 40 metro, 70 metro mula sa ilalim. Isa itong natural na kuweba sa ilalim ng higanting bato. Dahil sa golden tide ngayong araw, naging pugad ito ng mga isda. Ito ang pinakamabihirang yaman sa dagat. Para makaiwas sa bagyo, lahat sila ay nagtatago sa ilalim ng kuweba na iyan. Ang grupo ng Juyang, gamit ang mga kagamitang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay nagagawa lang mangisda sa mababaw na bahagi. Tulad ng mga langaw na walang ulo, isang malaking pagkabigo. Samantalang si Chen lang, gamit lang ang isang sirang bangkang kahoy. Ang kanyang pandinig at ang kanyang mga kamay, sa mismong death zone na ito, ay nakatutok ng wasto sa kayamanan ng ilalim ng dagat. Ito ang pinakamataas na antas ng husay na nararating ng tao. Isang hindi matatawarang talento. Ang mga kapitalista mula sa sentro. Akala nila ay kaya nilang bilhin ang kabuhayan natin gamit ang pera. Ngayong araw, mula sa sinaunang pamana, ipakikita natin ang ating husay. Sa ilalim ng sona ng Longsishui, ilalabas natin ang isang pambihirang huli para mamulat ang mga mapang-aping iyan. Maging ang magarang ari-arian ng pamilya, binibili pa rin. Ang mahiwagang bagay sa dagat na hindi mo kayang bilhin. Handa ng mangisda. Ayos na ang bangka. Hoy, kuya lang. Aakyat na ang unahan ng bangka. Si Tito Hai at si Dongzi, sa likurang kubyerta agad. Gusto mong gumawa ng gulo sa teritoryo ko. Bata ka pa. Pahupain mo ang alon. Naubusan na siya ng lakas para umahon. Ang pambihirang hiyas na sinasabi ng lahat tungkol sa isdang iyon. Ang ligaw na higanting isdang ginto na umaabot ng 100 taon. Sa kasaysayan ng pangingisda sa Huisha.
Lampas na ito sa saklaw ng karaniwang sangkap. Ang gelatin ng isdang ginto, ang sukdulan ng sinaunang sining ng pagpapalakas ng katawan. Itinuturing na matagal nang naglaho sa malapit na dagat. Maging ang ilan ay nagsasabi, mahigit 100 gin ng ligaw na higanting isdang ginto. Sapat na para ipagpalit ang isang marangyang apartment sa sentro ng lungsod ng lalawigan, na may maluwang na patag na palapag. Kuya lang, ito na ba ang paglitaw ng Diyos ng dagat? Natural na ang pinakamalakas na panuntunan ay nasa atin. Ipinahiram niya sa amin, umuwi na tayo, ipahiya ang mga kapitalista sa lungsod, sa napakakomplikadong sonang bawal sa tubig. Ang mga dambuhalang makinang iyan na marunong lang manira, hindi lang hindi makakahuli ng kahit isang isda, kundi malalagay pa sa alanganin ang buong hukbo. Ang gastos lang sa pagkukumpuni at sa nasirang lambat, aabot na sa mahigit 10 milyon, mga wala namang silbing bugbog lang sa trabaho. Ang mga bangkang nagkakahalaga ng ilang milyon, kahit ang ilang basurang bangka sa bayan ng Heysha, ay hindi maihahambing. Hayop na hayop, hayop na hayop, hayop na hayop, hayop na hayop, hayop na hayop. Hayop! Hindi ba sapat ang lakas ng loob natin? Nagsasalita si Kapitan Chen. Paano pa ba pupunta sa tunay na malayong daga? Uminom lang ng hangin mula sa kanluran at nakabalik na. Tingnan mo nga ang hitsura mong hungkag. Baka ni hipon, hindi mo pa nahahawakan. Espesyal na order ni Gulaw. Bukas, dalhin mo ang ulo mo at ihatid. Ang pera, mahigit 100 gin na ligaw na higanting isdang ginto. Pangulong Chen Chen. Nagkamali tayo noon. Ibebenta ang isdang ito sa aming grupo ng Juyang. Maglalabas ako ng 15 milyon, hindi 20 milyon. Basta ibenta mo sa akin ang ganitong mahiwagang bagay sa dagat. Ang dumi mo na ng kalooban sa loob ng ilang dekada. Maaari ding mapag-usapan ang himalang pagbabago ng kalikasan. At ang sukdulang kasanayan ng tao ay pinagsama. Ang pinakamalakas na himala, ang pinakamataas na himala. Kuya Chen lang, nagbigay ng presyo ang matandang representante ng samahan sa Beijing. 30 milyon. At kalahati nito ay isasama sa puhunan ng inyong kooperatiba. Pagsamahin nating itulak ang mga batayan at pamantayan ng sinaunang paraan na ito. At ipamana, sa susunod na salinlahi, ang matagal nang ginagamit ng grupo ng Juyang. Nakasisirang panghuli gamit ang lambat at panggugulo sa merkado. Na ipaabot ko na sa ilang malalaking grupo sa pagkain at inumin. Ang inyong mga operasyong labag sa tuntunin matapos ang investigasyon. Maghintay kayo sa pag-audit ng bangkarota bukas. At harapin ang legal na pagsisiyasat. Ang itim na ulap ng kapital ay tuluyan ng maglalaho. Ang tunay na umaasa sa mga batayan at matitibay na pundasyon ay ang panahong ang dagat ay pinagbubuhusan ng lakas ng dalawang kamay. Sa sandaling ito, lubos nang dumating ang sukdulang pagkamulat para sa kanya.